Nagsimula ang paglilitis noong Enero sa Senado. Tinutukan ito ng buong bayan dahil ito ang kauna-unahang impeachment trial ng isang punong maestrado ng ating bansa. Panig ng prosekusyon at depensa, naghain ang kani-kanilang mga ebidensya na sa tingin nila ay mahalaga para sa mga senator judges. Umaasang magiging pabor ang hatol para sa kanila. Maraming nagsasabi na magaling daw ang pagtestigo ng punong maestrado. Kaya naman siya mismo ay sumagot sa lahat ng mga tanong. At nariyan po ang kanyang muling pagbabalik. Mayo 29, naitala ang isang makasaysayang kaganapan sa ating bansa. Natapos ang paglilitis at nahatulang guilty ang punong maestrado. Tiyak na marami tayong natutunan sa pangyayaring ito. Ngayong hapon, balikan natin ang naging kaganapan sa 5 buwan at alamin din po natin kung anong magandang ididulot nitong impeachment trial na ito sa ating bansa. Kaya tara na, simulan na natin. Ito ang programang Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Luzon, Visayas at Mindanao, sa loob po ng halos 5 buwan ay nagsama-sama tayo tuwing hapon para tutukan ang mga kaganapan sa kauna-unahang impeachment trial ng punong maestrado ng bansa. Ako po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Magandang hapon, Cathy. 44 days to be exact. Tinutukan po natin ito. Buong bayan po ay naka-witness ng parang telenovela sa hapon. Pero isang telenovela na nagbigay sa ating ng maraming kaalaman, maraming magandang knowledge on law and procedure ng Senado. Kaya napakaganda po na balikan natin ang kaganapang ito. At noong isang araw nga, Mark, May 29, ay nahatulan ng guilty itong si Chief Justice Renato Corona sa botong 20 na pabor sa kanyang conviction at 3 para sa kanyang acquittal, ay nahatulan na nga po ng mga senator judges para matanggal sa pwesto ang punong maestrado. Kaya ang katanungan ng marami marahil, Cathy, ay ito na po ba ang simula ng talagang pagbabago sa ating bansa, at least sa judiciary? Ito po ba ay magbibigay ng impetus para lahat ng iba pang mga opisyal ng gobyerno ay mahikayat na mas maging transparent at maging totoo sa kanilang tungkulin? Para mabigyan pa tayo ng impormasyon, tumutok lang sa PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 news and cable networks nationwide. Nandito rin po tayo sa www.ptv.ph via live streaming. At matapos ang paglilitis, tiyak na maraming katanungan ng ating mga kabataan. Kasama natin ngayon sa studio ang ilang mga estudyante mula sa ICCT College, St. Joseph's College at AMA College sa Malolos. Ang kanilang mga katanungan ating papakinggan maya-maya lamang. Maraming salamat, Gio and Mickey at Cathy. Alam mo, meron tayong tinanong na interview na isang senador at sabi natin, ano sa inyo ang pinakamahalaga? Sabi niya, ang pinakamahalaga para sa akin ay kung ano ang magiging desisyon. Yun ang talagang mahalaga dahil yun ang maaalala at yun ang makikita nating magbibigay ng epekto na kung acquitted, kung ano epekto, o convicted man, kung ano ang naging epekto. At nabanggit mo nga kanina, na-convict po ang Chief Justice. Kaya balikan po natin yung Judgment Day. Ito po ang report ng ating kasamang Nikki Baluyot Jimenez. Sa botong 20 para sa conviction at 3 para sa acquittal, napatunayang nagkasala si Chief Justice Renato Corona ng impeachment court. Guilty ang boto ng 20 dahil daw nagsinungaling ang punong maestrado sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Alphabetical ang pagboto ng mga senador kung kaya't nauna si Senador Edgardo Angara.
Dahil daw inamin ng Chief Justice ang pagkakaroon ng napakalaking halaga sa bangko na hindi niya idineklara sa kanyang SALN, guilty ang kanyang hatol. The law was never intended to be a convenient excuse to conceal their assets. Bumoto naman ng acquittal si Senator Joker Arroyo dahil di daw niya maatim na tatanggalin ng isang Chief Justice dahil lamang sa kanyang SALN. It is only naked power. Para naman kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi niya matanggap ang interpretasyon ni Corona sa Foreign Currency Deposit Act na hindi na kailangan pang ideklara ang dollar deposit sa kanyang SALN. Kung kaya't guilty ang kanyang naging verdict. If it wasn't CJ Corona in the stand, tatanggapin ba natin yung sagot na yon? Ayon naman kay Senadora Pia Cayetano, base sa Code of Conduct and Ethical Standards, kailangang isiwalat ang lahat ng ari-arian sa SALN ng bawat public official. Dahil dito, guilty ang hatol niya. We must remember that public office is a public trust. Sinabi naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago na overwhelming preponderance of evidence ang ginamit niyang standards kung kaya't not guilty ang kanyang boto. There is no conflict between the Constitution and the Foreign Currency Act. Guilty naman ang boto ni Drilon dahil sa pag-amin ng Chief Justice sa kanyang mga peso at dollar deposits na manoy prima facie evidence para sa isang kasong kriminal. Where our Constitution and our laws require disclosure, he chose the path of concealment. Para kay Senator Chis Escudero, guilty si Corona dahil sa di niya pagdeklara ng buong halaga ng kanyang bank deposits sa kanyang SALN. Ang pinagbabawalan ng FCDU law na mag-release ng impormasyon tungkol sa dollar accounts ay ang bangko at hindi ang depositor. Sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada na nagkasala at lumabag sa batas ang punong maestrado. Dineklara ba ito sa taktang oras o panahon? Ang sagot ko po ay hindi. Guilty din ang naging hatol ni Senator TG Ginggona dahil nilabag daw at binastos ni Corona ang konstitusyon. Ito ay isang pagbaluktot ng provisyon ng konstitusyon. Para kay Senador Gringo Honasan, dahil sa may duda na ang taong bayan sa kanyang integridad, ay guilty ang kanyang hatol. Based on the doubt cast on his capability to dispense justice, he is no longer fit to preside over the highest court in the land. Ay naman kay Senator Panfilo Lacson, ang malaking halaga na itinago ni Corona sa kanyang bank accounts ay nagpapakita na hindi siya morally fit para manatili bilang Chief Justice. Even if the standards of moral fitness for such a lofty position in government were lowered, an acquittal may still be difficult to justify. Sinabi naman ni Senador Lito Lapid na naawa daw siya nang tumestigo si Corona, pero nakita niya na ang PowerPoint presentation ni Congressman Rudy Fariñas ang totoo at hindi ang testimonya ni Corona. Ang boto niya, guilty. Siya mismo inamin niya na may $2.4 million at 80 million pesos na bank account. Yun po siguro hindi na kasinungalingan yun. Yun po ay totoo na. Sinabi ni Senadora Loren Legarda na dapat na maging gabay natin ang pantay na pagpapatupad ng batas kung kaya guilty ang kanyang boto. Kung ang ating mga batas ay nagpaparusa ng dismissal sa isang ordinaryong kawani ng gobyerno, wala po akong nakikitang dahilan para po hindi ipatupad ang parehong batas na ito sa isang punong maestrado. Para naman kay Senador Bongbong Marcos, kailangan maging maingat at lubhang patas at makatarungan sa pagbibigay ng hatol. Acquittal ang boto niya dahil hindi daw napatunayan ng supisyente ng prosekusyon ang aligasyon laban kay Corona. It is known to all of us that quite a number of public officials construe RA 6426 vis-a-vis RA 6713 in exactly the same manner. Guilty naman ang hatol ni Senator Serge Osmeña. Tinukoy niya ang kaso ni Delsa Flores na isang court interpreter na inalis sa gobyerno dahil sa hindi pagdedeklara ng kanyang negosyo sa palengke sa kanyang SALN. The Senate Impeachment Court must restore the people's faith in the judicial system. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, maliwanag na hindi idineklara ni Corona ng makatotohanan ang kanyang SALN. Ito daw ay pagpapakita ng dishonesty at culpable violation ng konstitusyon. Sabi po ni Chief Justice, and I quote,
I believe that a member of the judiciary who is found guilty of dishonesty should not only be dismissed from the service, he should also be disbarred. Ayon kay Senador Coco Pimentel, walang batas na nag-exempt sa commingled funds na mailagay sa SALN. The respondent never corrected his SALNs to reflect his true net worth. Ayon kay Senador Ralph Recto, dapat idineklara ni Corona ang lahat ng deposito niya sa bangko kung kaya't guilty ang kanyang boto. The undeclared assets are so huge that they cannot be brushed aside as innocent exclusions. Para kay Senador Bong Revilla, nabigong ideklara ni Corona ang lahat ng kanyang assets sa kanyang SALN. Ang kanyang panunungkulan ay dapat walang bahid kahit katiting. Sinabi ni Senator Tito Soto na pinakinggan niya ang kanyang konsensya at ang taong bayan at guilty ang kanyang boto. Ang kapangyarihan ng demokrasya ay nasa kanilang mga kamay. Guilty rin ang boto ni Senador Antonio Trillanes. Sinabi niya na matapos ang kasong ito, maaari na daw gamitin ang impeachment para gawing accountable ang lahat ng mga public officials. The AMLAC documents, which showed a steady stream of deposits worth millions of pesos to the accounts of the Chief Justice, were given more weight and credence. Ayon kay Senador Manuel Villar, bagamat naaawa siya kay Corona, ay guilty pa rin ang kanyang boto. Dito po, sa issue ng FCDO account, nagkamali po siya rito. Ayon naman kay Presiding Officer Juan Ponce Enrile, marami daw siyang kinaharap na hamon sa paglilitis. Kumbensida daw siya na walang intensyon si Corona na itago ang kanyang mga real properties. Pero ayon kay Enrile, nabigo daw ang depensa na ipakita ang pruweba na commingled ang bank account si Corona. Nabigo rin daw na ideklara ng Chief Justice ang tunay na kabuang halaga ng kanyang dollar deposits. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Sa huli, ang bilang ay 20 senador na bumotong guilty, samantalang 3 ang not guilty. With at least 2/3 of all the members of the Senate having pronounced the respondent guilty, so ordered. Hindi na pinagbotohan ng Korte ang Articles 3 at 7. Matapos ang 44 na araw ng paglilitis, ibinaba na rin ang final judgment. Dahil hindi na daw maaaring iapela ang pasya ng impeachment court, karamihan sa mga senador ang nanawagan na tanggapin na ng lahat ang desisyon para makasulong na ang bansa. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Maraming salamat, Nikki. At nagbabalik po tayo dito sa studio. May kasama po tayo kating mga estudyante. At nakasama natin itong mga panauhin natin ng mga 5 buwan. At tinulungan tayong intindihin ang mga issue at mga katanungan masagot sa forum na ito at doon din sa Senado. At ngayon nga, Mark, natapos na itong impeachment trial, nakapagbigay na ng kanilang desisyon. Itong mga senator judges ay mahalaga rin na i-wrap up natin. At talakayin kung sa kabuuan, ano nga ba itong kahalagahan nitong impeachment trial at ano ang haharapin? How do we move on from here? Sa 5 buwan, nakita po natin na marami sa kanila, itong mga panauhin natin, ay naging objective at pinilit nilang hindi humusga, naging matalino ang kanilang analysis. Pero ngayong hapon, natapos na po, on hindsight, ano po kaya ang dapat nating malaman sa kanilang perspektibo? At kaya ipapakilala na po namin sila, si Jules Giang mula sa UP. Ito yung kilala nating nag-survey na muntik ng mapatalsik sa Universidad ng Pilipinas. Yes, good afternoon po sa ating lahat. At syempre, ang batang-batang profesor ng entrepreneurship, isa pong advocate din ng maraming courses, Professor Carl sa Tinitigan. After 5 months, I finally pronounced his family name right. Yes. Ikaw talaga pina-intro ko sa kanya, Mark. Samantala, kasama rin natin, ito, he really stood his ground. Isa po siyang defense lawyer, hindi po sa panig ni Chief Justice o ni Mr. Corona. Ngunit siya po ay litigator kasi. Attorney Bong Ifurong. Magandang hapon. Maraming salamat, Attorney Bong, for giving us those objective comments. At susunod po, isa po siyang kolumnista, Sir Philip Lustre. Magandang hapon sa inyo. Alright, kasama rin natin, ito isang regular na rin na nagbibigay sa atin ng kanyang oras at kaalaman sa batas, Attorney JJ Atienza.
Ito yung mga mamimiss po namin dahil talagang nagbigay sila ng maraming oras para sa ating show na ito. At syempre, professor, historian, advocate, magaling pong sa telebisyon, Professor Xiao Chua. Maya Pagat Panapon po, magandang hapon po sa ating lahat. At syempre, isa sa mga naging tagapagsalita ng prosecutor, isa po siya doon sa prosecution pala, isa po siya sa pumirma dito sa impeachment complaint laban sa punong maestrado at naging lagi natin siyang kasama rin sa Senado. Ito, Kathy, hinahangaan siya dahil kahit na gaano kainit ang issue, lagi siyang composed and calm at objective at walang bahid ng yung bang pangdidiin sa kanyang explanation. Congressman Erin Tanyada. Magandang hapon, Kathy, Mark, Gio, and Nikki. Okay, simulan natin ang ating talakayan. Gusto ko simulan kay Congressman. Kung ang ating mga kababayan, tiningnan nila ang ebidensya, pinakinggan ang paliwanag. Pero yung nakita natin, marami sa mga senador ang nagsabing dahil siya ay Chief Justice. Sa tingin niyo po ba, ano ang pinaka naging mabigat? Was it the weight of the evidence or the weight of the expectation bilang isang Chief Justice? Alam mo, tingin ko, hindi maaalis at mahihiwalay yung weight of being Chief Justice. No? Dahil ikaw ang tinitingalaan ng lahat, kailangan you should lead by example. You are the father of the judicial branch of government at kailangan talagang yung mga pag ikaw ay sumusunod sa batas, kailangan isabuhay mo rin eh. Kaya yung tingin ko, yung pagtingin po ng ating mga senator judges kay Chief Justice Corona, dapat he should be the one to inspire people to follow the law. At naghatol na nga, Mark, no, gaya ng ating nabanggit, itong mga senator judges, lahat po sila ay nagpaliwanag ng kani-kanilang mga naging dahilan kung bakit nila binoto na ma-convict, majority of them, itong si Mr. Corona. Tanungin natin kay Attorney JJ. Medyo marami sa mga senator judges ay punto por puntong sinabi ang dahilan na naging pagboto ng conviction kay Corona. Ano ba yung mga nakikita mo mga overwhelming na dahilan nila kung bakit nila nakitang guilty itong si Corona? Nakita natin dito, Kathy, no, na ultimong si Senate President Enrile, in-explain nga niya na sa una pa lang, may listahan siya nung sure siya kung sinong boboto ng guilty, sinong hindi, at kung sino yung uncertain pa. It seems to me, lahat ng kanilang explanasyon nung Martes, ay dahil doon nga sa pag-testify ni CJ Corona himself nung Biyernes, that fateful Friday afternoon. Parang lahat sila doon na umangkla sa fact na he admitted that he has this much money which he did not, which he deliberately did not declare. So parang dahil sa puntong iyon, doon luminaw yung boto nitong mga uncertain na senador. Hindi naman natin maaalis na meron talagang ang opinion nila from the start, guilty pa lang. Yung iba, hindi. Pero yung mga nasa gitna, I think ang swinging vote nila nagmula rin mismo doon sa pag-testify ni Chief Justice himself. Gusto ko tanungin si Attorney Bong, dahil Attorney Bong, siyempre merong masaya, meron ding hindi masaya dun sa desisyon. Pero para sa inyo bilang objective observer nito from the very start, yun po bang paliwanag ng mga senador sa kanilang